Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Eragon. Halina't simulan na natin. Noong panahon ng mga dragon sa Alessia, ang kanilang mga rider ang namuno sa lupain ng may kapayapaan at kasaganaan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nanag ang kanilang kayabangan at nagsimula silang mag-agawan sa kapangyarihan. Dahil sa kanilang kahinaan, isang batang rider na nagngangalang Galbatorix ang umangat sa kapangyarihan matapos lipulin ang lahat ng Dragon Riders at pati na rin ang mga dragon. Ngayon, ang lupain ng Alessia ay nasa ilalim ng pamumuno ni Haring Galbatorix, na nababalisa ng manako ang kanyang mahalagang bato ng isang dalagang nagngangalang Arya, isang prinsesa ng kahariang elf na Elisa at kakampi ng Varden, mga mandirigmang lumaban para sa kalayaan at tumakas sa kabundukan matapos durugan ang kanilang pag-aalsa ni Galbatorix. Ipinag-utos ng hari na maibalik ang ninakaw sa kanya at inatasan ang kanyang kanang kamay na si Durza, isang malupit at makapangyarihang mangkukulam ng kadiliman. Hinabol ni Durza si Arya at naabutan siya sa gitna ng kagubatan. Panyanan ng kanyang mga tauhan ang dalawang bantay ni Arya at pinalibutan siya ng apoy na nilikha sa pamamagitan ng mahika. Inutusan siyang ibigay ang bato kapalit ng kanyang buhay, ngunit ginamit ni Arya ang kanyang kapangyarihan upang ipadala ang bato sa malayong lugar. Napunta ang bato sa isang gubat at natagpuan ito ng isang mahirap na batang magsasaka na nagngangalang Aragon. Dinala niya ang bato sa bayan at sinubukang ipagpalit ito sa karne, ngunit tumanggi ang magkakatay at binalaan siyang pag-aari iyon ng hari. Pinayuhan siyang isauli iyon sa pinanggalingan upang hindi malagay sa panganib ang buong nayon. Bumalik si Aragon sa kanyang tiyuhing si Garro at sa pinsan niyang si Roran, na malapit nang umalis upang sumali sa hukbo. Itinago niya ang bato at kinausap ang pinsan tungkol sa pag-alis nito. Nang sumunod na gabi matapos umalis si Roran, napisa ang bato, na kalaunan ay natuklas ang itlog ng dragon, at lumabas ang isang maliit na dragon. Sa pananabik, hinawakan ito ni Aragon at nagkaroon ng mahiwagang reaksyon na nakaalerto sa marami, kabilang si Arya na nakakulong sa piitan ni Durza. Gamit ang mahika, sinilip ni Durza ang kanyang isipan at natuklasan ang pagkakakilanlan ng bagong rider. Pagkagising kinabukasan, may marka na sa kamay si Aragon. Samantala, ipinaalam ni Durza kay Galbatorix ang nangyari at minaliit ang sitwasyon dahil isa lamang daw itong batang magsasaka. Ngunit sinabi ng hari na magkakaroon ng pag-asa ang kanyang mga kaaway kapag nabalitaan ang bagong rider. Inutusan niya si Durza na tapusin si Aragon at huwag mabaigo. Gumamit si Durza ng madilim na mahika upang tawagin ang mga Razak, mga nilalang na tapat lamang sa kanya, at inatas ang patayin ang rider. Sa bayan, nakinig si Aragon kay Brom, isang dating dragon rider na itinuturing ng marami na lasinggero, habang ikinukwento nito ang pagbagsak ng mga rider at ang pagtataksil ni Galbatorix. Kinabukasan, sinubukan ni Aragon na paliparin ang maliit na dragon. Matapos ang ilang pagsubok, nagtagumpay siya. Sa himpapawid, biglang nagbago ang anyo ng dragon at naging isang batang babaeng dragon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Sephira at nakipag-ugnayan kay Aragon sa pamamagitan ng isipan. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Aragon si Brom upang magtanong patungkol sa mga dragon, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Sa pagdaan niya sa bahay ng magkakatay, narinig niya ang mga Razak na nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang bukid. Agad siyang tumakbo pa uwi, ngunit inilipad siya ni Sephira at sinabing huli na ang lahat. Natagpuan ni Aragon ang bangkay ng kanyang tiyuhin at sa galit ay sinisi si Sephira. Inutusan niya itong lumayo, at sumunod naman ito. Dumating si Brom at nalaman ang tunay na pagkatao ni Aragon. Binalaan niya itong nasa panganib sila at kailangan ng umalis. Matapos sunugin ang bangkay ng tiyuhin, umalis sila patungo sa kagubatan. Ipinunto ni Brom na walang laban ang isang 17 taong gulang laban sa malulupit na nilalang at sa isang makapangyarihang mangkukulam na gaya ni Durza. Tinawag ni Aragon si Sephira at agad itong dumating. Nagkaayos silang dalawa, at sinabi ni Brom na handa na si Sephira para sakyan, ngunit nag-aalinlangan si Aragon. Ipinaliwanag ni Brom na hindi mapipisa ang itlog ng dragon kung hindi nito mararamdaman ang presensya ng kanyang rider. Kakailanganin ng Varden ang mga rider upang magkaroon ng pag-asa laban kay Durza at sa hari. Kapag namatay ang rider, mamamatay rin ang dragon, kaya ang pinakamadaling paraan para talunin ang dragon ay patayin ang rider.
Samantala, pinarusahan ni Durza ang mga Urgal dahil nakatakas si Aragon at inutusang dalhin ang ulo ng binata. Naglakbay sina Brom at Aragon ng 5 araw patungong bayan ng Deret habang binabantayan sila ni Saphira mula sa himpapawid. Sa daan, narinig nila ang hiyaw ng mga kababaihan at nakita ang mga Urgal na nananakot ng mga magsasaka. Nais sanang tumulong ni Aragon ngunit pinigilan siya ni Brom at tinuruang maging mapagpakumbaba sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Pagdating sa nayo ng Deret, iniwan nila ang mga kabayo at naglakad na lamang. Inutusan ni Brom si Aragon na huwag makipag-usap kan inuman. Nakakita si Aragon ng isang batang mamamana na nakasuot ng itim na balabal at pumasok siya sa isang bahay kung saan nakilala niya ang manghuhulang si Angela. Inalok siya nitong hulaan ang kanyang kapalaran ng walang bayad at binalaan siya tungkol kay Arya at sa mapanganib na landas na tatahakin niya. Paglabas niya sa bahay ng manghuhula, hinarap siya ng isa sa mga Urgal. Ngunit pinabagsak agad ni Brom ang Urgal at pinagalitan si Aragon dahil sa pagsuway. Dumami pa ang mga Urgal na humahabol sa kanila at muntik na silang mapalibutan, ngunit binigkas ni Aragon ang isang mahiwagang salita at pinatay silang lahat sa pamamagitan ng bugzo ng asul na apoy. Dahil sa matinding paggamit ng mahika, nawalan siya ng malay, at dumating si Saphira upang buhatin siya. Nagising si Aragon matapos makakita ng mga pangitain tungkol kay Arya at nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Ipinaliwanag ni Brom na likas niyang nagamit ang mahika, isang kapangyarihang nagmumula sa mga dragon at dumadaloy sa mga rider. Binalaan siya ni Brom na gamitin lamang ang mahika bilang huling paraan at huwag itong abusuhin hanggat hindi pa niya kayang tiisin ang epekto nito. Tinuruan din siya ni Brom ng ilang salitang Elven upang magamit ng tama ang mahika. Dahil nabunyag na ang kanilang landas matapos ang insidente sa bayan, kinailangan ng matutong lumipad ni Aragon. Sumakay siya kay Saphira at maayos na nakalipad. Gumamit siya ng mahika upang makita ang nakikita ni Saphira at nagsanay ng ilang galaw sa himpapawid. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan, nakita niya ang ilang Razak na sesilakay kay Brom, kaya agad siyang lamusong sa kagubatan upang tumulong. Napatay nila ang mga Razak, ngunit nagtamo ng bahagyang sugat si Saphira. Tinulungan ni Brom na pagalingin ang dragon at muling pinagsabihan si Aragon dahil sa paglalagay kay Saphira sa panganib. Kalaunan, natuklasan ni Aragon ang lihim ni Brom. Inamin nitong dati siyang rider at ang kanyang dragon ay pinatay ni Morzan, isang taksil na rider na kumampi kay Galbatorix. Samantala, sa piitan ni Durza, dumating ang pinuno ng mga Urgal upang iulat ang kanilang kabiguan, ngunit pinatay siya ni Durza at naglatag ng patibong para kay Aragon. Gumawa siya ng mahika na lumitaw sa panaginip ni Aragon, kung saan nakita niya si Arya na humihingi ng tulong. Sa kabila ng pakiusap ni Brom na isipin ang mas malaking layunin at gawing makabuluhan ang sakripisyo ni Arya, nagpasya si Aragon na iligtas siya. Dumating sila ni Saphira sa piitan sa ilalim ng dilim ng gabi. Natagpuan niya si Arya, ngunit nagbabala ito na umalis na siya. Biglang lumitaw si Durza at kinutya ang kabataan at kawalan ng karanasan ni Aragon. Naglaban sila, ngunit nahigitan si Aragon. Nang muntik na siyang saksakin ni Durza sa puso, dumating si Brom at iniligtas siya kapalit ng sarili niyang buhay. Panyana ni Aragon si Durza sa ulo at naglaho ito habang napaalaya si Arya mula sa mahika. Tinulungan ni Arya si Aragon na buhatin si Brom palabas ng piitan sa tulong ni Saphira at ng isang misteryosong mamamana. Sa huling sandali ni Brom, sinabi niyang hindi pa patay si Durza at ang tanging paraan upang mapatay ito ay ang pagsaksak sa kanyang puso. Namatay si Brom sa likod ni Saphira, na nagbigay sa kanya ng marangal na huling paglipad. Bagaman hindi pa siya ganap na nakakahinga ng apoy, naglabas si Saphira ng tila kristal na sangkap sa libingan ni Brom upang mapreserba ang kanyang katawan. Namana ni Aragon ang mahiwagang espada ni Brom na Zarok, na dating pag-aari ni Morzan. Biglang bumagsak si Arya dahil sa lason ni Durza at itinuro ang daan patungo sa Varden bago mawalan ng malay. Hinarap ni Aragon ang misteryosong mamamana, na nagpakilalang si Myrta, at inalok ang kanyang tulong upang dalhin sila sa Varden. Samantala, iniulat ni Durza kay Haring Galbatorix ang kabiguan ng misyon. Sa halip na magalit, ginamit ng hari ang pagkakataon upang tuluyang wasakin ang Varden at inutusan si Durza na pamunuan ang hukbo patungo sa kanilang tagwan. Iniharap sina Aragon at Myrta kay Adjihad, pinuno ng Varden.
Pinatunayan ni Aragon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtawag kay Saphira na may dalang si Arya. Ngunit inaresto si Myrtle nang mabunyag na siya ang anak ni Morzan na Taxil. Dinala ni Ajihad si Aragon sa sandatahan kung saan sinalubong siya ni Arya, naganap ng gumaling at nakasuot ng baluti para sa labanan. Tinulungan niya si Aragon na isuot ang kanyang baluti at ipinakita rin ang baluting inihanda para kay Saphira. Naghanda ang buong hukbo ng Vardan para sa digmaan nang sumalakay ang mga Urgal. Inalis ni Aragon ang kanyang mga pagdududa at sumabak sa labanan kasama si Saphira, na ngayon ay kaya nang magbuga ng apoy. Sa gitna ng sagupaan, inutusan siya ni Ajihad na lumusab mula sa himpapawid. Sinunog ni Saphira ang maraming kalaban, ngunit patuloy ang pagdating ng mga ito. Nakalaya si Myrtle at tumulong sa labanan upang patunayan ang kanyang katapatan. Nagpakita si Durza at lumikha ng isang madilim na dragon upang labanan sina Aragon at Saphira. Malubhang nasugatan si Saphira, ngunit sa huli ay nagtagumpay si Aragon nang masaksak niya si Durza sa puso. Sa isang mapanganib na hakbang, gumamit si Aragon ng isang delikadong mahika upang iligtas si Saphira bago siya mawalan ng malay. Kinabukasan, nagising si Aragon at natagpo ang ganap nang gumaling si Saphira. Dinala siya nito kay Arya, na papunta na sa kanyang lupain upang pamunuan ang kanyang mga tao sa darating na digmaan. Nagpaalam sina Aragon at Arya sa isa't isa, na may pangakong muling magkikita sa hinaharap. Dito na nagtatapos ang pelikula. Hanggang sa susunod na video.